Nag-play lang kami doon sa number 3, which is parang Trinity, yung parang kabuuan na meaning ng number 3. So yun yung play nung number 3, kaya tres. Wala siyang specific na sa personal na namin ni Eric Ramos yung number 3. Pero doon kami nag-work around yung sa yung kabuuan na meaning ng number 3. And then hindi siya talagang lugar na specific yung Zelda Tres. Hindi siya kulungan na doon namin binasa yung storya. So, nag-play around lang kami doon sa number 3. Ayun. Yung ano nyo ba, yung portrayal po ng criminal dito, ano po ba yun yung parang ang criminal ganito or yung mga parang bang yung akusado, guilty na agad? Paano po ba nyo pinag-aralan yung ganung angulo? Pagdating dyan sa legal na aspeto, I see to it kasi every time na gumagawa ako ng pelikula na I do research, may mga on the side ako ng mga consultants. So sa set namin meron kaming lawyer na consultant. And then even during scripting, dumadaan sa lawyers yung meron kaming pool ng lawyers na chine-check yung mga lengguwahe, kung tama bang ganito ang nangyayari sa courtroom, ganito bang nangyayari pag may kaso. So, lahat yan dinitalya namin during the preparation bago kami nag-shoot. And even during the shoot, minsan nasa set na kami, nag-uusap pa kami ng abogado kung na pwede, kunyari bigla ako may maisip na parang ganito gusto ko treatment, pwede bang ganito, pwede bang palitan ko ng ganyan. So, nandun nakaalalay sa akin yung consultants namin. Thank you, Direk. Thank you. Thank you, Eric. And for our last question, of course, from Miss Tita Aster Amoyo. Tita Aster. Alam mo, hindi ako sanay sa huli eh. Gusto ko ako yung unang nagtatanong. So, unang-una, Direk, I'd like to congratulate kung sino man ang nag-conceptualize ng poster nyo. I love it. Anak ko po. Wow! Ang ganda kasi symbol lang ang ginamit, di ba? Di ba kakaiba siya? Yung aking pangalawang anak, yung aking daughter na si Sophia. Wow! Galing, galing. Congrats. Ang una kong gustong tanungin is si JM. Alam mo, in fairness to you, sobrang husay mo. I'm also a big fan of yours kasi pag napapanood kita sa TV, when you're bad, you're really bad. So, bakit ang husay-husay mo, lalo na sa mga kontrabida roles? Hindi po. Grabe naman. Hindi, Salamat po. I'm honest. Siguro hindi ko po hinuhusgahan yung character na binibigay sa akin. Mapa-villain, mapa-bida, mapa-maliit man siya na role. Yun yung number one ko pong hindi ginagawa na mahusgahan siya. Kasi mas na-explore ko siya pag mas naiintindihan ko siya kung bakit niya ginagawa yung mga bagay na ginagawa niya sa text, sa script po. Nilalagyan ko po siya ng backstory. Kung kamusta ba siya ng pagkabata niya, may trauma ba siya, may mga pinagdaanan ba siya ganito, bakit niya nagagawa to, ganyan, ba't mainitin ulo niya, bakit siya laging sumisigaw, bakit hate niya itong mga ganito. Para lang po may reason po ako na makapitan pag inaarte ko na po siya. Thank you. Sa inyong lahat, una muna si Direk. Direk, how do you prepare for the material you're about to direct? At sa inyong tatlo, how do you prepare for your respective roles? Ayun, kung ano sinabi ko kanina, una research, kahit na kunyari, nagkataon lang siguro na karamihan ng mga pelikulang ginagawa ko, ang script kasi nun, kasama ko sa pagbuo ng script. Pero even kunyari mga teleserye na kunyari, yung script ibibigay na lang sa director. I see to it na nag-research ako. Yun ang feeling ko pinaka-importanting assignment ng director, yung mag-research at yung mapaniwala ko yung sarili ko na tama yung script, na may kabuluhan yung script, and lalabas kasi doon sa trabaho ko yun eh. Lalabas yun kung naniniwala ako doon sa materialis ko. So I see to it na yun, may research,
And then pagdating naman sa sa actual shoot, I see to it na prepared ako pagdating doon sa mga eksena na pinag-aralan ko naman. Hindi yung sa set ako nag-aaral. So yun, kahit sa mga teleserye rin noon, gusto ko yun, nakapag-aral na ako. Hindi na ako mahawak ng script pagdating ng set eh. Pagdating ng set, dapat as much as possible, parang kabisado ko na lahat. Alam ko na yung gagawin ko, alam ko na yung angulo ko. So para mabilis din yung trabaho. So para hindi rin nahihirapan yung mga artista yung minsan kasi yung feeling ko kapag naging yung pabago-bago ka ng isip sa set, maguguluhan din yung mga staff mo pati yung mga artista. So I see to it na prepared ako. Pag tungtong mo ng set, ready na ako. So, ayun. Thank you, Direk. Paring Buboy. Yeah, my master, thank you. Thank you for your support. Prepare, when I read the script, kasi sabi ko, papahanap nga ako ng maraming action kay Direk. Pero hindi, it was very detailed. Pero okay lang yun sa akin. I'm not saying this is just a walk in the park. Very challenging din yung role ko, Mari. And my enthusiasm to work with JM and Carla and with other actors, ganun na lang. Kasi nung in-offer sa akin to, medyo after pandemic, matagal na walang trabaho. So, sabi ko, sige, game yan ba? May action pa. So, I jump into it. I grab the opportunity. Sabi ko sa kanila. So, it's such a great privilege na makatrabaho sila. Yun ang masasabi ko. Carla? Aral po ng mabuti. I value the script. So isa po yan sa if not, yun na po, yung pinakauna kong hinihingi po talaga. Matagal po ako mag-prepare po kasi hirap po ako pag last minute po talaga. Tama po yung sinabi niya earlier na pag nilarush po talagang napakahirap po. So, kung as soon as maibigay po yung script, inaaral ko na po yun. Hindi naman din po ako ganun kabilis mag-memorize. So it takes time, I read it over and over. Madalas nag-notes pa po ako sa script. If I'm not mistaken, during one of our shooting days po for Zelda 3, nag-post po ako noon, pinakita ko naka-Manila paper pa po yung aking lines. Then hindi po biro mag-play ng role ng attorney. Hirap po yung mga jargons. So, paulit-ulit ko po nire-reverse yun. Of course, kahit pa paano, napipicture ko po sa aking mind yung kung paano po aatakihin yung character, kung paano po siguro lalaruin yung eksena. But I make sure to keep an open mind naman po kasi syempre nababago po yun. Depende po sa treatment na po on the set. And then, hindi ko po masyado iniisip yung hindi ko po masyadong iniisip ako mag-work kaya ito, effective kaya ito, marami kayang viewers, marami manunood. I don't think of that too much po para there's less pressure. I really focus on the character po talaga. Tapos, pag nasa set na po, kapag nag-shoot na po kami ng mga eksena, I draw inspiration from my co-actors din po. Tapos, yun po, thankfully, the rest is doable, mga ganon. Pero definitely, lahat po ay nasa effort ng pag-aaral po talaga, preparation. JM? Hindi po, aral na script, discuss po with Direk. Pero, isa siguro sa mga naging struggle ko dito is lumalabas po yung pagka-fanboy ko kay Kuya Cesar. Every time po kasi na magka-eksena kami, hindi ko po alam kung panonorin ko siya sa mga gagawin niya o sasabay ako eh. Hindi po. Totoo yun. Totoo talaga yun. And, ayun, masaya po ako sa experience na to. Masaya po ako na nakatrabaho sila Direk GB ulit. And, marami po ako napulot na aral professionally. Ito. Lastly, habol ko na, pinakahuli na total na ito talaga. Anong na-discover nyo sa isa't isa since this is the very first time na nagkatrabaho kayong apat mula kay Direk? Na-discover. Hindi ako,
kay Cesar. Sobra akong na-amaze sa kanya pagdating sa mga eksena. Pagdating sa mga aksyonan. Kasi ako hindi mo ako talaga action director eh. Tinatanggap ko yan eh. Pero yung, alam mo yung contribution ni, siyempre bilang Direk Cesar Montano na, na-value ko yun. Ako na sobra kong na-appreciate yung presence niya sa pelikula ito. Yung kung ano yung natutunan ko sa kanya. So, ako very thankful na ito. Kay Carla naman, siyempre si Carla, isa sa mga bida ng GMA. And ako, hindi naman ako nakapag-teleserye ng GMA. So parang, nung una natatakot talaga ako kay Carla. Kasi sabi ko, baka masukit, baka mataray. Pero, nung first meeting pa lang namin, naalala ko nung first meeting natin sa isang Japanese restaurant. Naramdaman ko yung, sabi ko, napaka-humble nitong taong to. And kumbaga, true to the nature ng mga posts niya about kung paano siya mag-care sa animals. So nakita ko yun sa kanya, nakita ko yung personality niya. Kahit takot ako sa aso. Pero hindi na ako takot masyado. Konti na lang ngayon. Si JM naman kasi parang ilang beses na rin kami nagkatrabaho naman ng JM. So, si JM naman, laging may bago. Lagi siyang may bagong binibigay. So parang hindi siya yung tipong artista na parang, alam mo na to, ganito gagawin yan dyan. Lagi siyang may surprise siya. Meron siyang ganun. To the point nga na nung nag-i-edit ako to, nandito nga pala yung editor natin, brother ko si Jeff San Pedro, si ating film editor. Nung nag-i-edit kami ni Jeff, ako na mismo yung kinikilig kay JM kapag yung kiligan yung eksena. Kapag naman serious, sabi ko, iba talaga itong batang to. Sabi ko, parang iba yung iba yung atake niya doon sa mga ibang ginawa namin dati. So, laging may bago. So, ayun. And sa buong cast, talagang thankful ako na nakatrabaho ko sila. Ako hindi ako ganun kadalas din mag-mainstream na pelikula. So, kumbaga parang natutuwa ako na sa tuwing magpipelikula ko, happy ako dun sa cast ko. At masaya yung set namin. Ako, Discovery. Discovery. Wala lang. Sobrang humble lang po nila. Never kong naramdaman kay Kuya Buboy na isa siyang, alam naman natin, legend na talaga si Kuya Buboy. Pero hindi ko po yung naramdaman sa kanya sa set. Sobrang bait, sobrang grounded. And with Carla, isa nga siya sa tinitingnan ng leading ladies ng GMA. Hindi ko rin po yung naramdaman sa kanya. Sobrang gaan po katrabaho. And sobrang generous sa mga eksena po. And I'm really lucky, really happy to be working with them po. To have worked with them po. Discoveries po, kaunti lang naman po pero hanggang ngayon naaalala ko pa rin po. Kay Sir Cesar, talagang game, kumbaga, dala niya yung A-game niya kapag nasa trabaho po. Alam mo, pinaghandaan niya po ng mabuti na ikaw po yung mahihiya kung sakaling nabulol ka man po or nakalimutan mo yung line mo. Talagang he is respected for a reason and he is a legend for a reason. Kahit kaunti lang yung aming eksena sa pelikula. Si JM naman po napakatahimik na tao, pero palapihon po siya, mahilig po siya mag-jokes. Hanggang ngayon naalala ko pa rin po. Yung kahit sobrang serious po niya, akala niyo, ano kaya iniisip, ganyan. Tapos biglang magbibitaw po ng joke. So may mga ganong moments po siya, yung mga discoveries po. Kay Direk po na-discover ko po, unang-una po yung spelling pala ng San Pedro niya po is S-A-M-P-E-D. Siyempre, sisulat ko, hindi pala San Pedro, San Pedro pala. Mali. So, binago ko yung nakasulat sa cellphone ko. Yung una yun ang first discovery ko. Tapos po, talagang napakagaang katrabaho nitong director nito, GB. I'm looking forward na makatrabaho ko with siya. Napakagaling, napaka-maayos, malinaw kausap. Importante yung malinaw kausap ng director. Si Carla naman po,
Akala ko po maganda si Carla. Yun pala po, saksakan ng ganda. Bukod sa napakagaling na artista, tama po yung sinasabi niya, parang mataray. Pero napakabait po, napakagaan po pagbabaho, tama yung sinabi po ni JM. And then I'm looking also forward again to work with her. Sana meron mas mahaba pang trabaho kami magawa in the future. At si JM naman po, napaka-soft-spoken, napakabait. Ganun kasimple lang siya, pero napakagaling. Tama ka, Maria. Napakagaling na artista. Kasi ni-review ko lahat eh. Siyempre, ni-research ko siya. Ito yung mga, galing ito. Iba to sabi ko Iba pala, hugot nitong malalim tong artista na to. And I look forward to work with him again in the near future. And I feel blessed to work with them. All right.